Congressman Toby Tiangco. Yes, alam ko po, naintindihan ko na dapat balansehin yung expectation ng taong bayan doon sa na siyempre yung sa taong bayan medyo nababagalan sila. On the other hand naman, siyempre ginagawa lahat ng ating law enforcement at justice departments na siguraduhin na airtight, no? But I think noong Senate Blue Ribbon Committee nung Lunes, may napaka-importanting lead na nakuha doon si Senator Ping Lacson. Di ba? If we will recall, nabanggit noon sa isa sa mga video na ni Saldi ko, na sinasabi ko, yung videos naman niya, may hindi lahat totoo. Pero totoo. He mentioned a house na 30 Tamarin Road. Di ba? Minention ni Saldi ko yon na sabi, binili ni former Speaker Martin Romualdez. Pero noong time na yon wala. Di ba? Pero noong Senate Blue Ribbon Committee hearing nung Lunes, ang pinakamahalaga doon ay natumbok ni Senator Ping Lacson yung lead. Na ang bumili ay isang kumpanya na nagpapangalan ng Golden Pheasant Corporation. Na ang 100% stockholder ng Golden Pheasant Corporation is si Attorney Jose Raulito Enoy Paras. Na yung Jose Raulito Enoy Paras may connections talaga kay former Speaker Martin Romualdez, di ba? Hindi lang dito sa isang kumpanya, meron pang ibang mga kumpanya, no? So it is a very important, dahil na napanood ko yung interview niya kahapon, sabi niya, sa next Senate Blue Ribbon Committee hearing, ito na iimbitahan nila, yung si Attorney Jose Raulito Enoy Paras. So napaka-importanting lead yun dahil yun ang koneksyon noong 30 Tamarin. Yun ang nagdudugtong eh. Kung nandito yung 30 Tamarin, nandito si former Speaker Martin Romualdez, paano mapagdudugtong? So ngayon, unti-unti nang napagdudugtong dahil yung Jose Raulito Enoy Paras konektado kay former Speaker. So yun ang kahapon, doon sa isang interview na napanood ko, na ipursue naman nila itong yung stockholder na to. So makikita na natin kung ano yung mga because he is a director in corporations connected kay former Speaker Martin Romualdez. So may link na ngayon. So yun ang lead ni Senator Ping na tutulong prosecution agencies. Thank you. May tanong for Secretary Vince. Secretary Vince, you are very workaholic. Parang wala kang tulog sa itsura ninyo. Ang tanong ng mga tao, two questions ho. Di ba, you are doing all this anti-corruption effort and reforms sa DPWH. Will it affect your projects this year? Kasi some businessmen are concerned now na because of this fear of corruption and all this horrible scandal, baka mag-underspend daw ang gobyerno or is that a worry? Tapos number two daw ho, nabasa ng maraming tao, you will also file many cases. You have a list of people will you be filing also and assisting the prosecutors on your side? And number three, maraming nagtatanong sa akin, pati si Clarissa yung sabi na pagtanong, ano talagang nangyari daw kay Undersecretary? The one who fell sa Baguio, the one who died. Kasi there are many speculations about what really happened daw. Some people claim that claims ba everywhere sa social media. Some saying that she died, suicide daw, murder daw. Somebody said nasa Europe, South America daw. What is the real? Baka you have more news than all of us here. Sorry for the questions. Marami. No, it's okay po. Your work. Isa-isahin ko yung una po, no. Pagsasamahin ko na yung pagpa-file ng kaso at saka namin. Kahit na dalawang magkahiwagay na bagay yon, yun eh. Kasi ding mag-business as usual at magtrabaho kung walang klarong mananagot dito sa napakagrabing pagnanakaw na nangyari. Isiniwalat mismo ng ating si PBBM mo mismo,
kami ni Kong Toby, nandun kami noon sa Batasan, sa SONA, nung sinabi niya yung mahiya naman kayo. So, unang-una dun sa pananagot, tuloy-tuloy po ang aming trabaho kasama ang Office of the Ombudsman, kasama ng DOJ, kasama ng ICI. No, tuloy-tuloy po yan. Hindi po yan humihinto since nung ako po mismo ay umupo sa DPWH nung September last year. No, in fact, yung mga kaso ngayon, yan po pagtutulungan ng DPWH, ng DOJ, ng NBI, ng ICI, at ng Office of the Ombudsman. Nung Martes lang po ng umaga, ako po'y nagtistigo dun sa unang kasong final laban kay former Congressman Zaldico. No, yung project sa Oriental Mindoro, no, na grabing substandard, no, yung sheet pile na binaon nila, imbes na 12 meters na nasa plano, 3 meters lang. At dahil nga doon, kitang-kita, isang ulan lang, nasira kagad yung tinayo ng SunWest doon sa Mindoro. So, ako po yung nagtistigo sa Sandigan Bayan na. So, sabi nga po ni PG na kailangan magtiwala tayo sa proseso. No, may proseso tayo, talagang pinipilit na pabilisin dahil lahat naman tayo galit, lahat tayo naiinip. Pero kailangan siguraduhin na yung ebidensya matibay. Para pagka natapos na yung trial, yung kaso, makakasiguro tayong makukonvict yung mga dapat managot. No? So, yun ang pinaka-importante. At nagsimula na yun. Nagtistigo po ako nung Tuesday. Tingin ko, marami pa akong ganong gagawin sa mga susunod dahil lahat naman po ng kaso base din sa mga iba't ibang mga dokumento na galing sa department, sa DPWH. No? Mukhang ang susunod kung pupuntahan yung Regional Trial Court sa Lapu-Lapu. Yung kaso sa Davao Occidental Ghost Project against Sara Diskaya et al. No? So, dahil po ang DPWH po mismo ang complainant doon. So, tuloy-tuloy po yan. Wala pong tigil yan. No? At ang aming coordination sa DOJ, sa Ombudsman, tuloy-tuloy. So, hindi po tayo pwedeng uminto dyan kasi ang kabigin-bigin po, wherever the evidence, kahit na sino pa yan, kahit kaalyado niya, kahit kaibigan niya, kahit kamag-anak niya, no, kailangan yan tuloy-tuloy ang pananagot. Kailangan ngang base sa ebidensya. Kasama dyan, yung totoong yung regular na trabaho ng DPWH, which is yung pagsasayos ng infrastructure. Ngayong umaga, nanggaling lang ako sa Araneta Avenue, in-inspect natin yung malapit ng matapos na drainage rehabilitation. Kasi alam niyo naman sa Araneta Avenue, Sir Wilson, Sir Ben, grabe ang baha dyan. Lampas tao baha dyan. Parati yan noon pa. No? So, minor than double natin yung capacity ng mga drainage, pinalaki natin. And i-extend natin yung drainage all the way to the San Juan River sa May Rodriguez. So lahat yan, ang commitment natin matatapos. Sinimulan yan nung September of last year and matatapos na yan yung sa Araneta by mid-February and yung connection hanggang E. Rodriguez papuntang San Juan River matatapos na rin before the rainy season ng Mayo. Kasi yan ang kabigin-biginan ng Pangulo. Let's take advantage nitong tagtuyo para lahat ng pwede nating maayos, lalo na yung mga flood mitigation natin, kahit na wala tayong budget for new flood control this year, lahat ng ongoing at lahat ng declogging ng mga drainage, lahat ng dredging ng mga waterways, lahat ng paglilinis ng mga basura sa mga estero, kailangan tuloy-tuloy yan. Lalo na ngayon bago magtag-ulan. So ginagawa yan hindi lang sa Metro Manila, ginagawa na natin yan sa Cebu, sa Bacolod, mag-launch tayo sa Rojas City, mag-launch tayo sa Carao, at sa iba pang parte, pati sa Cotabato sa Mindanao. So, po ang trabaho. And last na lang nasasabihin ko about that is, while totoo na halos nangarap ang budget ng DPWH ngayong taon, it is the lowest budget of the DPWH since 2019, since before COVID. No, roughly about 5%
ng original budget ng DPWH nawala at linipat sa mga importanteng mga serbisyo. Kahit na ganon, ang sabi ng Pangulo sa kanyang budget message, it's not just about yung dami ng laki ng budget, it's about spending the budget wisely. Ang ibig sabihin ng Pangulo doon, to paraphrase him, basta hindi na nakawin ng pera at talagang gagamitin sa project para sa tao, kahit na mababa pa yung budget, okay lang yon. And yon ang gagawin natin this year and moving forward. Yun lang po, Sir Wilson. Thank you. Ay, yun, kahit na short, yun namatay na Sorry. Q6, sorry Alam mo, Maraming nagtatanong alam ko, this day and age, madaming conspiracy Yes, theories. And madami. Fight. Well, we have to trust our law enforcement agencies. The CIDG, the NBI have already made conclusive statements based on their reports and based on the evidence that they have gathered that the unfortunate incident in Baguio involving the late former Undersecretary Cathy Cabral, for all indications, was a suicide. So, nakakaiyak lang, pero Kilala niya. magtiwala po tayo sa ating mga law enforcement agencies, no? But in fact, pati si Mayor Benji Magalong, alam niyo naman, dating chief ng CIDG yan, yun din ang kanyang naging conclusion. Siya yung isa sa mga unang nandun sa scene dahil jurisdiction niya yan, no, sa area niya yan. At lahat sila unanimous sa kanilang report. So, dapat magtiwala tayo sa ating law enforcement and investigation agencies. Secretary Vince. May tanong naman dito kay Mr. Ben Tulfo, since you are anti-corruption crusader. Maraming tatanong na media, since time immemorial daw Philippines, pag may sabing anti-corruption investigation, walang nangyayari daw at the end. In the past now, we had the Stonehill corruption issue na nothing happened eventually. Then we also have Centennial scandal na walang nangyari. And pinaka-latest in the memory of people daw that the Napoles case daw, siya lang ang natirang nakakulong, nobody really nakakulong, nobody really convicted among any of the politicians. Yun ang tanong na, are you optimistic, Mr. Ben Tulfo? Are you optimistic now with all this scandal now happening? Will this end up like Napoles again, like Harry Stonehill case, and Centennial, and all the other corruption cases na after a few months of headline investigation, then there will be a new scandal na naman, new eruption ng volcano. What is your view daw, Mr. Ben Tulfo, and what are your hopes as a crusader against corruption? Okay. Since time immemorial, yung sinasabing corruption, naging kabahagi ng institusyon yan. Kahit sino may sabi niyan, anumang administrasyon. Talaga pag utak kriminal ka, utak magagancho ka, gagawa't gagawa ka ng paraan. There will always be space and time as long as you have the opportunity to commit, the mind to think about it, the opportunity and when you will do it, utak kriminal yan. Ganon din mag-isip. Yung mga sinasabing malikhaing mga, sinasabi nating mga manggagancho at yung mga tiwali sa gobyerno. Malikhain. Siguro ang mga tao dapat turuan na rin, maging malikhain din, kung paano mag-isip itong mga putok sa buhong, mga manggagancho at mga tiwali sa gobyerno. The only way for us to understanding is to be able to speak their language but do not do exactly what they're saying. Speaking the language is may formula sila lagi. Kung minsan nagle-level up. Pati corruption na ngayon, gamit ng sinasabing digital technology. You can corrupt somebody else using a technology. Let's be careful dahil ang technology ngayon is not only digitization, the sinasabi nga rito, mga law enforcers naghahabol sila, laging a step ahead, yung mga cyber criminals using ito yung cybercrime na ito advent of AI, nag-uumpisa na, the deep fake. So paano ninyo ma-discern kung fake o hindi? But then again, sinasabi natin technology and ng tao, likhain siya, at meron talaga, whatever his mind can conceive, he believes, he will do it. Ganun talagang utak kriminal. So ngayon,
Huwag tayo mawala ng pag-asa dahil mayroon naman talagang batas tayo rito. Hindi naman natin pwedeng sabihin walang kwenta ang batas. Depende na doon sa tao, doon sa politiko, depende doon sa sinasabing So tiwali. optimistic kayo, Mr. Ben Yes, Tulfo. optimistic ako. But the thing that I say is, siguro ang may tanong ko ngayon, ako naman na for somebody else na marami kasing naglutangan ng mga congressman na involved doon sa sinasabing pagparada, which Congressman Toby Chanco understood this, parada sa gasa. Ngayon, itong mga salawahang walang hiya talaga, bakit nagagawa nila pumarada, sumagasa doon sa mga distrito, doon sa mga syudad na kuminsan nagmumukhang, I'm sorry, no? Yung lokal na pamahalaan, hindi nila nalalaman, meron palang ganon. So, siguro dito sa partido, bantayan natin to. But then again, another thing, nasaan yung mga congressman na nabanggit sa unang bulusok pa lang, ang dami nila. So, people are expecting, who are these congressmen? Eventually, masasampahan ang kaso. Because sa una, naglabasan ng pangalan. Sa bandang huli, mukhang nawawala na sila. Sa lahanay ng senador, marami-rami. Pero lately, dalawa na lang. Well, I will ask the Department of Justice, I will ask sa DPWH, ano bang listahan talaga? Ano bang in-expect ng tao? Mahaba? Or magiging maiksi na? Baka Kay comment. Vince. Baka si Congressman Tiangco and Vince Secretary